Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nakialam. Buti kung pakikialam nilan to, may alam sila. Wala silang alam. Ano may tutulong nila? Ba't ginaganan nyo kami? Ako higit na nasaktan dahil ng mga anak ko to! Hindi, ayoko doon! Mabawala ako doon! Ayoko doon! Ayoko doon! Ayoko doon! Kasi nagsumbong na sa amin yung mga ko. Hirap na raw siya. Ang taon? 13 years old po eh. Lalaki, babae? Babae. Yung babae po, dalawa po sila magkapatid na ginamit ng tatay nila ng kapatid ko. Saan yan? Sa Novaliches po. Nung una, nakikinig lamang ang bitag sa sumbong na magkapatid na si Angelica at Lucina Guevara. Naniniguro lamang ang bitag na totoo ang kanilang sinasabi at hindi ito away pamilya lamang. Hindi mo totoo po yan. Kasi yung batang hindi lumaki sa kanila, sa lolo't lolo na lumaki, sa side ng Paano kung nagsisinungaling ka? Hindi po ako Ano gagawin nagsisinungaling. ko sa'yo pag nagsisinungaling? Ikulong niyo po ako. Ito po sir, ikulong mo ako. Kulong mo ako. Kung nagsisinungaling po ako sa inyo. Gusto ko lang po may ayos yung mga pamangkin mo. Nasaan yun? Hirap na po yung pamangkin ko sir. Kahapon nung nilakad ko na, tinuturo mo ako ng polis. Lumapit po ako sa Women's. Nagko-contact sila, wala rin din, holiday daw. Tapos tinuro ako sa Karigan. Pumunta ko ako sa CIDG. Wala ho doon mga nagre-record ko. Kasi kami ang magko-complain po kami. Tinuro ako dito sa kabilang building. Pagdating ko sa kabilang building, magre-reklamo po kami, pamangkin ko na rape. Sabi sa akin, Tiniente Rason, pumunta ka sa Station 4. Yung Station 4, naunahan, yung alam nilang nalaman na namin yung mga kababuyan nila. Nag-report ka rin sila sa Station 4. Ayan mo yung yung nag-report dito, kasama mo yung mga bata. Paano kung mangyayari yun? Siya ang sabi sa suspect, yung kapatid ko. Kinabukasan, bago lumakad at isagawa ang rescue operation ng bitag, isang babalang aming iniwan sa magkapatid na si Angelica at Lucina Guevara. Kailan na nangyari ang aksyon ng... Matagal na daw, December. Yan. Tapos inulit-ulit na lang. Yung kapatid, ginagamit yung kapatid? Paano nang sabi? Yun mo ang sabi ng kapatid. Yung ginahasabi ng kuya niya. Pamilya mo, sira pa to? Hindi ko maintindihan mo sa kanila. Kapatid niyo yung tatay, di ba? Oo. Pamangkin niyo yung anak, di ba? Oo. Hindi ko maintindihan ba't gano'n ang Hindi niyo pinag-usap? Well, do siya eh. Ba't yung ginagawa sa kapatid niyo? Alam po, umiinom po yun pero hindi nag-text. Agad nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Social Service and Development Department ng Quezon City para sa isasagawang rescue operation. Balik pa sir, dadaan na ng station. Ha? Okay. Ano pa paano? Listen tayo? Okay, pwede. Pwede. Tara. Okay. So, mas maganda, puntahan natin yung area para ma-verify natin kung ano talaga. Tara. Parating pa lang ang mga operatiba ng Women's and Children's Concern Unit ng Station 4, SSDD at bitag sa target area nang biglang naglabasan na ang mga ususero't ususera.
nakakahiya. Wala nabubulgar eh. Pamilya to eh. Sa puntong ito, hindi nagkakamali ang bitag sa aming hinala. May alitan nga ang dalawang pamilya. Imbis na hindi nabubulgar na gusto rito, walang kasalanan ng ama. At lalong lumala ang awayang ito nang ang lihim na matagal na itinatago ay mabunyag. Ang kahalayang sinapit ng dalawang minor de edad na si Bea at Leia. Ibinunyag daw ng nagrereklamong tiyahin. Sino ba yan? Si Angelica? May alam siya, ang layo niya para makialam siya. Ano may tutulong nila? Ba't ginaganyan nyo kami? Ako higit na nasaktan dahil ng mga anak ko to! Napakawalang yan ninyo! Anak ko na nagsasabi, hindi ako! Maya-maya pa, ang representante ng social service ng Quezon City napikon na at ito ang nasabi. Ang shelter ng DSWD, yun lagi ang last resort. Kung wala pong kamag-anak ang minor na susupport sa kanya doon sa case niya, that's the time na mag-intervene kami para sa shelter. Pero kung ang kamag-anak ng bata, sumusuporta doon sa case na pinaglalaban, wala naman pong problema. So far supported yan na ano. Kaya nga, ayun. Pag-uusapan lang muna ron. Pag-usapan lang muna dun, sir. Sa barangay. Hindi ko sa barangay. Sa ano ho, sa presinto ho. Pero sa ano ho? Sa Bato po. Pagmasdan ng eksenang ito, kapansin-pansin ang pagwawala ng 14 anyos na si Bea habang nasa loob ng bitag vehicle. At ang kapatid nitong 12 anyos na si Leia, walang kibot, tahimik lamang. Kawawang bata, parang tinanggap na nito ang pangahalay sa kanilang magkakapatid na isinekreto ng kanilang pamilya. Hindi alam ng pobreng bata na para sa kanila ang isinagawang rescue operation, kaya't nagsusumiksik pa rin ito sa mabantok na lihim ng kanilang pamilya. Sa dalawang bata, talagang lumalabas na yung stepbrother nila, yung may kagagawan. Kasi ongoing yung investigation, tinanong ko kung may kinalaman ba yung tatay nila, pinakialaman ba sa ng tatay nila. Ang sagot ng bata, yung kuya nila. Yung kaharapin niya dito, yung suspect na si Marlon, 1 count ang kay 2 counts ang kay kasi 2 beses niya ginalaw. So bali 3 counts lahat. Yung sa welfare ng bata, syempre, unang-una, tinitingnan namin kung safe ba siya doon sa lugar na yun. Pag nakikita namin na hindi siya safe, usually, tinitake namin yung gusto din ng bata. But then, sa case ng 2 batang ito, ang hirap, i-convince lalo yung na doon sa shelter namin para first and foremost, mapangalagaan talaga sila at safe sila dun sa alleged na perpetrator at saka para safe sila na hindi ulit nangyayari yung nangyari sa kanila. Meron namang isang relative, yung maternal relative na very willing na mag-take custody sa kanya. So, pansamantala, dun muna sila and then ang gagawin po namin, every now and then, ino-monitor namin sila to make it sure na okay ang welfare nila dun sa tita na yun na nangangalaga sa kanila.